At nasa studio natin live si Director James Jimenez ng Commission on Elections. Pag-usapan natin voters registration. Director Jimenez, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Aljon. Good morning. Okay. Bubuksan ba uli o sarado na talagang voters registration for supposedly October barangay election at SK election, sir? Oo. Yung October 31 barangay and SK elections, wala na yon. Wala na yan. Na-postpone na yon. Pero meron kaming nakaschedule na pagsisimula ulit ng voter registration sa November 7. Okay. For 2016, tatakbo yan hanggang end of the year. Ang pinaka-break lang natin ay Pasko. At if I'm not mistaken, New Year's Eve, no? Okay. Pero tuloy-tuloy yung registration natin from 8 to 5 from 8 in the morning to 5 in the afternoon sa city office sa city election officer. Ibig sabihin doon sa COMELEC sa lugar ng mga kababayan natin. Okay. Ang mahalaga lang talaga is that kailangan pag nagpunta sila doon, kompleto yung kanilang requirements, no? Ang i-serve natin ngayon yung mga first time registrants, first registrations. Okay. Very important yung mga magpapatransfer na dating hindi natin sinama doon sa registration natin at yung may mga iba pang transactions katulad ng change of name, correction of entries, etc. No? So lahat yan i-accommodate natin. Kung ikaw ay new registrant, bring a valid ID. Okay. Very important. Yung valid ID, kailangan merong address mo. Kung ikaw ay magta-transfer, dala ka ng bagong ID na may bagong address mo. At kung ikaw naman ay magpapa-change of name or change of details, kailangan may dala ka ng patunay ng detail na pinapalitan mo. Halimbawa, kinasal ka, magdala ka ng marriage certificate para makita yung bagong apelido mo. Okay. So lahat yan gagawin natin, again, from starting November 7 until the end of the year. And then pagdating ng January, susunod na taon, no, 2017, tuloy na naman ulit yan. Okay. Ang target natin dito ay makuha natin yung mga balak bumoto para sa October 2017 October 27. na barangay elections. Yun ang nakikita nating date para sa barangay and SK. Kasama din dito yung deactivated for failing to participate at least Twice. two Or two consecutive times. elections. That's right. So that's everything, no? Again, sorry, nakalimutan ko yung reactivation, very important. Yeah. Marami tayong kababayan na deactivate yung nakaraang halalan. Sir, ang haba, November 7 hanggang matapos yung taon. Pero bakit yung iba nakikipagsiksikan kung kailan last day? Well, kasi syempre, especially ngayon, ano, darating ang Pasko, we expect din na baka hindi ito ang priority nila. Baka may iba silang prioridad at baka maisantabi ng konti yung registration. So we really expect that this year. Pero in general, ang kadalasan talagang nagiging excuse ng mga tao dyan is that hindi nila alam. No? Kaya nga ang pinakamalaking hamon sa atin dito ay yung patuloy nating uulit-ulitin sa mga kababayan natin na merong registration para wala silang excuse. Sa ganang amin naman sa COMELEC, lahat ginagawa na namin, pati weekends in many cases, tinatrabaho na namin. Meron kaming satellite registration sa mga iba't ibang lugar para lumapit na yung registration sa kanila. So, hopefully, yung mga kababayan natin will also do their part. No? I-prioritize naman din nila yung kanilang registration dahil napakahalaga po ng karapatang bumoto. Kasama din po ba yung mga boboto sa SK elections? And anong age yung pwede mag-register to Ang vote? pwede mag-register simula 15, no? Okay. Pataas hanggang 17 para dun sa kailangang mag-register para sa sangguniang kabataan elections. Pero yung SK elections natin kasi medyo lumaki na yung scope. So yung mga pasok na sa scope na hanggang kung ako nagkakamali hanggang 30 rehistrado na sila, no? Dahil nakapagparehistro na sila as regular voters. So okay na 'yon. Ang concern natin yung 15 to 17. Yun yung hindi pa nakakapagparehistro kasi nga naman ba't sila magpaparehistro. Pero ngayon SK elections pwede na kayo magparehistro. So tuloy na natin yung mga plano natin, especially yung mga kabataan na medyo na-frustrate at nagalit sa COMELEC nung hindi natuloy yung halalan. Okay. May plano kayong ito tinatawag na intensified campaign sa pag-hold po ng mandatory satellite registration. Yes. Is it at least twice or more? Paano po sistema po niyan, sir? Ang sistema po natin dyan is that kailangan bawat office ng COMELEC ay magsasagawa ng satellite registration. Hindi pwedeng hindi sila magsagawa. No? Ngayon, meron tayong minimum number dyan, at least once. Pero in practice, actually halos 3 times a week nagsa-satellite registration sila. In many cases,
nagiging responsive tayo sa mga request, particular ng mga malalayong community. Okay. Kapag sinabihan tayo, nagpupunta tayo. Okay. So, pwede din gawin yan sa mga barangay halls, no? Tama Sa po barangay ba? halls, kuminsan ginagawa yan sa eskwelahan. Sa mga malls, pwede rin. Sa malls, pwede rin siguro, pero it's a little difficult because you have to deal with private organizations, private individuals. One thing na medyo hindi alam ng marami, kuminsan ginagawa din yan sa loob ng mga villages. Okay. No? Particular dun sa mga medyo nasa suburbs na, naggagawa kami ng registration sa mga villages para dun sa mga residente doon. Are you talking about the indigenous area? We also do people's that. area? Communities? Malakas ang aming cooperation with the indigenous communities, no? At yung mga indigenous peoples, kaya nagkakaroon kami ng mga outreach sa mga malalayang lugar, particular sa Central Luzon. So, in fact, may commissioner kaming tutok na tutok dyan, si Commissioner Louie Guia. Sir, this registration is intended para sa barangay and SK elections. Yes. Pero sa ganitong panahon, may kalakaran tayong tinatawag, yung naghahakot. Totoo yan. So let's define kung ano yung hakot thing at ano yung bawal dito. Yung tuwing nag-uusap ng hakot, no? Kadalasan, ang mga tao medyo dalawang bagay ang tinutukoy. Una, sinasabi nila yung hinahatid sila doon sa registration office. Okay lang yon. Kung hindi kayo lumilipat ng lugar, kunwari, taga Quezon City kayo, Quezon City District 1, hinakot kayo sa opisina ng Quezon City District 1, okay lang yon. Kasi tinulungan lang kayo bumiyahe. Pero pag nilipat na kayo ng address, essentially, no, lumipat kayo ng Maynila or lumipat kayo ng Taguig para magparehistro doon, hindi naman kayo residente doon, yun, bawal yun. No? Bawal kasi ang ating registration ay nakatali iyan sa inyong residensya. No? Kung saan ka residente, doon ka lang pwede bumoto. Kapag ikaw ay nagparehistro sa isang lugar kung saan hindi ka residente at iyan ay nadiskubre o na ilabas doon sa ating tinatawag na Election Registration Board hearing, madi-deny ang iyong registration. No? So, very important yan sa mga kababayan natin, huwag kayong magpapakasangkapan sa mga ganyang klaseng modus. So, dapat talaga ganun na director kapag ikaw ay kunwari dating residente ka ng Bago Bantay at lumipat ka ng Taytay. So necessary for you talagang magpalipat ka na sa Taytay. Doon ka Tama. na magparehistro. Very important na magpalipat ka doon para makaboto ka sa Taytay. Opo. Note, sir, na ang ginamit nating salita ay magpalipat. Ang pangkaraniwang pagkakamali ng mga kababayan natin ay naghahanap sila ng bagong registration. Yes. So paglipat nila halimbawa ng Taytay, mag-a-apply sila as a new voter. Mali po yun. Huwag po new registration. Kailangan transfer of registration ang i-apply ninyo. Ibig sabihin, pagpunta nyo doon sa Taytay, doon sa halimbawa natin, sabihin nyo sa election officer, kung saan man ako dati, Quezon City dati. Quezon City ako dati, and then lilipat na ako dito. Kami nang bahala maglipat ng records ninyo. Pero wag kayong magfa-file ng new registration. Pag nag-file kayo ng new registration at kayo ay rehistrado na dati, madi-deny din po yan. Oh, ganun. Sir, paano nyo chinecheck yung ganyang data ng Yan. isang tao? Napakagandang tanong po niyan. Thank you. Meron tayong tinatawag na automated fingerprint identification system. Tandaan natin, kapag tayo ay nagpaparehistro, meron tayong tinatawag na biometrics, hindi po ba? Yung biometrics na yan, ibig sabihin, kinukuha natin yung fingerprint, litrato at pirma ninyo. Nilalagay natin sa isang computer database. Yung computer database na yon, nandun lahat ng pirma, ng litrato at signature ng lahat ng registered voters na naka-arrange according to residence. Ibig sabihin, kung kayo ay naka-rehistro na sa Quezon City, nandun kayo sa file ng Quezon City. So pag biglang sumulpot yung inyong biometrics sa Taguig, mamamatch natin yon at madi-deny kayo. Kasi doon pa lang alam na natin na rehistrado na kayo. Paano yung mga new voter na wala pang Yung mga new biometrics? voter, wala pang biometrics, kung nasan sila, yun yung tatratuhin nating bago nilang address. No? At doon talaga sila, yun ang magiging address of record nila. For that though, kunwari, sabihin natin matanda ka na or you're not a new voter anymore or whatever, but you're registering for the first time in a different location, kailangan mo patunayan na doon ka residente. No? So kaya nga hinihingi natin yung ating ID na merong address. Kasi yun ngayon na magiging basihan ng COMELEC to say na itong si Juan de la Cruz, tiga dito yan.
And all future records will be based on that first one. So Okay, as- halimbawa, Sarina, Sige po. 2 consecutive election hindi ka bumoto. So wala ka na. Tanggal ka na, sir, di ba? Hindi ka na... Well, ang hindi tawag ka doon, ho tanggal. Ikaw ay deactivated lamang. Deactivated. Okay. So, deactivated ka, pagkatapos yan, from Quezon City, lilipat ka ng Taytay, doon ka na magpapatransfer, so hindi dapat new voter yan. So Transfer lang yan. magpa-transfer ka lang, tapos doon ka na rin magpapa-biometrics, tama ba? Usually doon sa transfer, merong biometrics. So yes, doon sa Taytay. Sa Taytay ka na. Doon ka magpapa-biometrics. Sir, meron bang nakasuhan dahil dyan? Or hanggang denial lang yung mga ganyan? Pangkaraniwan dinideny lang natin kasi kung kakasuhan mo 'yan, medyo mahabang usapin 'yan, baka abutin ka na ng election hindi pa nare-resolve. So medyo hindi siya ganoon ka logical para i-pursue 'yan. In any case, a lot of them maaring sabihin simple error ganyan, might not be worth the time. And again, no harm no foul naman. Merong nag-text, update po dun sa nanalong politiko na nag-toss coin sa Bulacan. Kung hindi ako nagkakamali, na ano na 'yon, na nakaupo na 'yon at Nakaupo na. nanunungkulan na po. Sir, this coming election sa 2017, ano po ang gagamitin natin daw po? PICOS or VCM? Masyado pa maaga para malaman yan. Meron kaming pinag-aaralan namin ngayon, yung estado ng ating mga PCOS machines. Kung ma-repair natin or ma-upgrade natin para ma-refurbish. So, at this point, it's a little too early to tell. But certainly, hindi naman umaatras ang COMELEC dun sa commitment na kailangan automated yung darating na halalan. So, you expect a lot of voters to register? May maraming mga voters talagang in-expect? Sa tingin namin, marami dahil nagkaroon na ng registration dati and then na-postpone, tapos may nag-18 na naman since then. So we're expecting several millions to register again. Perhaps upwards of 2.5 million. Sir, last question sa VCM. As we all know, December 1, dapat isosoli na yun. Pero may kaso between Bongbong and Vice President Lenny Oo. na dapat bawal siyang i-cleaning or stripping. Well, I can't talk too much about that kasi buhay na kaso yan, Pero ang point of distinction na ginagawa ng COMELEC, what the COMELEC is insisting on is that yung tinatawag na protective order covers only those machines that have actually been used. Okay. So, yung hindi nagamit, sa tingin namin, hindi yan covered. Isosoli na lang yun. I think nasimula na yung proseso na yan. Ng pagsosoli. Okay, Alright. maraming salamat. Director James Jimenez ng COMELEC. Magandang umaga po, sir. Maraming salamat po.